Senator Amy, nakakahiya po kayo. Ito ang binitawan ng isang OFW matapos ang Senate hearing na pinangunahan ni Senador Amy Marcos kaugnay sa questionableng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ikinagalit ng isang OFW dahil sa ginawa lang di umano ito ni Senator Amy Marcos para iligtas ang sariling career dahil sa alam na di umano nito na hindi siya makakabalik pa sa Senado na ayon sa ilang netizens, gumawa lang di umano ito ng eksena, kadramahan, nagpapansin lang umano ito sa mga tao dahil sa lagapak di umano ito sa survey, hindi umano kasama ang pangalan. Ginagawa mo lang po yung ngayon yan just to save your career. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka na mananalo. Ito'y dahil sa panggagamit at pagtataksil ng kanyang kapatid na pinagkanulo ang dating Pangulo ng Pilipinas sa mga dayuhan na nagpaiyak sa mga taong patuloy na nagmamahal at nagtitiwala sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa naganap na Senate hearing na pinangunahan ni Amy Marcos, marami ang nagduda na muli na naman itong ginamit ang mga Duterte dahil ilang araw na daw umano ang nakalipas mula nang maaresto ang dating Pangulo kung ngayon lang daw umano nag-ingay ang senadora. Kaya na itanong ng mga netizen kung bakit ngayon lang umano ito kumilos. Dapat noon pa daw na nasa Villamor si dating Pangulong Duterte. Kumilos daw sana ito kaagad dahil kapatid umano nito ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos at bilang isa rin umano itong senadora ng Pilipinas. Kung gusto daw talagang pigilang makaalis si Pangulong Duterte, gumawa daw sana ng paraan si Amy, kausapin o tawagan ang presidente na kanyang kapatid kung nais daw talaga nitong iligtas ang taong palagi niyang sinasabi na may malaki siyang utang na loob. Senator Amy, ngayon ka pa magpi-play na good cop ka, bad cop yung kapatid mo. Pareha ka kayong taksil eh. Kung gusto mo sana magpakabayani ka, noon mo pa ginawa. During pa lang, to have a personal appeal, to have compassion. Kasi ikaw mismo, vocal ka sa pagsasabi, may utang na loob kayo, ang laki ng utang na loob nyo sa pamilya Duterte. Blood is thicker than water pa rin. Ngayon ka pa aasta-asta na bayani ka. Bakit? Gusto mo lang kasi mag-show up. Gusto mo lang ulit ilalagay ka sa headlines sa mga mainstream media at mi-maintain mo nasa circulation ka. Well, in fact, wala na. Basang-basa na kayo. Lahat kayo. Pina-experience nyo talaga kung sino at ano talaga ang mga Marcos. Pinalagpas na nga namin eh. Kahit paano eh. Dinisregard namin ang mga balita. History from the past. Siyempre, bagbabase lang kami sa haka-haka. Nabudol na kami, literal. So what do you expect? Maniniwala pa ba kami sa gitna ng mga pinagsasabi ninyo, pinagagawa ninyo? Harap-harapan nyo kami niloloko. Harap-harapan nyo kami pinagtataksilan. Harap-harapan nyo kami ginawang mga gago. Dahil sa kasakiman ninyo. Ngayon, tapos na ang karir nyo sa politika. Mga Marcos, tapos na kayo. Last na to. Tandaan nyo. Hanggang nabubuhay ang mga Pilipino, hindi ito makakalimutan ang ginawa ninyo pagtaksil sa mga mamayan, sa ordinaryong mamayan na kagaya namin. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Kung ikaw ang tatanungin, kabayan, maniniwala ka pa rin ba sa mga Marcos? Ibubuto nyo pa rin ba sila? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.